May dinala po dito na isang electric fan, stand fan, pupudang batak. Hindi daw ito gumagana. Testingin natin. Saksak natin sa outlet. Ayan. Tapos pihitin natin sa number 1. Ayan, wala. Walang ugong, walang vibration. Posibleng thermal fuse nito ay cut off. Subukan natin sa number 2. Ayan, may ugong po. Number 3, ugong. May vibrate, may ugong. Sa number 1 wala. Number 2 at number 3 may vibration at ugong po. Bunutin muna natin. Check upin natin ito. Hindi po siya gumagana. I-check po muna natin ang kanyang resistance gamit ang ohmmeter. Calibrated na po yan. Ayan, sa 0. Okay, gumagana ang tester. Ikabit lang po yung dalawang test probe sa dalawang terminal ng AC plug ng electric fan. Ayan, nakakabit na. Tapos pihitin po natin yung switch sa number 1. Mapapansin niyo yung meter pointer ay hindi gumalaw. Ilagay natin sa number 2. May resistance po na nasukat. May reading, ibig sabihin ay buo yung windings ng speed number 2. Sa number 1, hindi siya pumalo. Ilagay natin sa number 3. Ayan, umusog ng konti. Normal po ang resistance. Good po yan. Sa number 1 po, may problema kasi hindi siya nag-deflect. Open po yung speed number 1. Kaya hahanapin po natin bakit hindi siya nag-deflect sa speed number 1. Okay, bitawan. Kailangan po natin muna na checkin din yung LEC. Tingnan natin kung may freewheeling siya. Pihitin lang po ng kamay kung malambot siyang pihitin. Ayan, freewheeling, good po yan. Malambot, pihitin ang LEC, good po yung ganyang kondisyon. Para masiguro na talagang good, alugin po natin itong shafting. Taas baba, kaliwa kanan. Kailangan po siya ay hindi umaalog. Subukan nating alugin. Ayun. May konting alog po yan mga kareal. Pagka ganyan, kahit konting alog yan, hindi po ito gagana. Uugong lang po, magbabibrate lang yung electric pan nito. Kasi medyo maluwag yung shafting at bushing. Checkin po natin kung gas-gas na at papalitan po natin ito ng shafting at saka bushing. At hahanapin din natin yung problema ng switch number 1. Bakit disconnected po yung windings ng speed number 1. Buksan po natin ito. Hanapin natin kung nasan pa ang problema nito, bakit hindi ito gumagana. Habang binabaklas ko po ito ay maraming salamat po muli sa lahat ng ating mga subscribers, sa lahat ng mga nag-like and comment sa nakaraang latest video ko na sina Sir Ricky Muyo, Santi Mabilangan, Edgardo J.R. Dato ng Bataan, si Dario R. Ande Rabino TV Tech, CK Trading, Giselle de la Cruz, Tensyo Bergulo ng Cabanatuan, Lorenzo Advincula Jr. NT 63 TV Tech, Roberto TV Harris ng Barbasa Antique, Reynaldo Noto. Ganun din po sa lahat ng ating mga silent viewers dyan. Kahit hindi po kayo nagpo-comment, maraming salamat din po sa inyong lahat. Sandali lang po mga kareal at may customer po tayo sa labas na magpapagupit. Pagupit po. Pasok po. Marami ba kahapon? Madami po. Hindi na ako halos ugaga kahapon. Nakakain naman, nakakain. Alas 3 na po. Pag mayroon ka mga ganyan, meron kayong mga para skyflex para hindi ka nagugutom. Ayan mga kareal, natapos na natin gupitan. Dalawang sunod po yung nagpagupit. Balik tayo sa ating ginagawa. Singit-singit lang natin ito. Ito na po yung motor ng electric pan na ginagawa natin. Sobrang dumi. Napakasipag ng may-ari nito na gumamit ng electric pan, pero tamad maglinis ng electric pan. Ito pong ganitong dumi ay nagiging dahilan ng overheating ng electric pan, kaya kailangan po na i-maintain yung linis ng electric pan. Linisin muna natin ito bago natin baklasin. Tanggalin natin yung mga cable tie.
para mabiyak natin ito. Tanggalin din ang switch. Yan, tanggal na ang switch. Tapos biyakin natin ito. Unahin lang po natin na i-check yung connection ng speed windings number 1 bago natin palitan ng shafting at saka bushing. Ayan, bunutin lang. Pansinin natin yung shafting, good pa yung bandang likod. At sa bandang unahan naman, good pa rin. Nakakapagtaka bakit maluwag. Ang sunod po nating gagawin pagka ganun, maluwag siya pagka inalog dito. Check upin lang po natin yung bushing at baka dito maluwag. Ipahuli na natin yan, ipipix lang natin yan mamaya dahil good pa po yung shafting niya, ibig sabihin good pa rin po yung bushing niyan. Posibleng nandito lang po ang maluwag niyan sa pinakang cover ng bushing. Mamaya na yan. Unahin natin yung connection ng speed windings number 1 na merong putol. Baklasin natin ito para makuha natin yung stator. Tanggalin yung capacitor. Ibalik lang yung mga screw doon sa pinanggalingan para hindi magkapalit-palit. Sobrang dumi, linisin. Ayan, tanggal na po yung back cover. Itabi. At dito tayo focus sa windings ng stator. Para ma-check natin kung good yung start winding, dito tayo magputol sa dalawang terminal ng capacitor at i-check natin yung windings ng starting ng stator na ito. Ganyan lang po ang pag-troubleshoot. Checkin natin kung may putol o wala yung motor. Pag ito po ay hindi nag-deflect, walang reading, ibig sabihin putol po yung start windings. Ito, wala pong deflection sa meter pointer. Ibig sabihin may putol po ang connection. Hanapin natin ang putol sa windings ng speed number 1 at start windings. Dito po yan. Yung speed number 1 ay yung kulay blue. Sa switch makikita natin yung terminal niya dito. Tapos ito yung speed number 2, magkakaduktong po yan. Tingnan natin kung magdi-deflect. Wala pong deflection. Ibig sabihin ang putol po ay nasa windings ng speed number 1 papunta sa speed number 2. Yung speed number 1 terminal at saka start windings, tingnan natin kung may connection siya. Checkin natin dito sa terminal ng capacitor yung speed terminal ng number 1 at saka sa capacitor terminal. Alin man dyan pwedeng i-check para mahanap lang yung start windings. Yung isa kasi dito ay common. Hanapin natin kung nasa yung start windings terminal dito. So, posibleng ito po yung common, kaya hindi pumalo. Tingnan natin yung isa. Wala rin pong connection. Ibig sabihin, wala pong nasukat na resistance simula dito sa speed terminal number 1. Posibleng nasa puno po nito ang putol. Babaklasin po natin ito at hanapin natin yung pinakampuno nitong wire na kulay blue, speed terminal number 1, papunta dito sa duktungan ng start windings at saka windings ng speed number 1. Pagka yan ay walang putol dito, ibig sabihin ang putol po ay nasa loob na ng stator windings. Pagka nangyari yon, palitin na po ang motor nito. Hanapin po natin yung pinakampuno ng wire na kulay blue dito para makita natin, baka inamag lang. Sana dito lang para maiduktong lang natin.
Ito po ay motor na kung saan ay aluminum ang kanyang windings. Kaya medyo maselan, konting galaw lang ay putol agad ang hibla. Ayun mga kariyal, oh. Napakalutong. Putol, ayun. May putol po ito dito. Ay hindi pala putol. Natanggalan lang ng insulation. Ayan, oh, kulay puti. Halatang aluminum yung windings. Pagka ganito na po ang sira, mga kariyal, nabalatan na yan, delikado na yan. Ayan, oh, nagkulay white na or gray yung hibla. Napakadelikado na yan. Dahil yung ganitong klaseng motor ay aluminum ang windings. Pero hanapin pa rin natin yung kulay blue na wire. Tingnan natin para ma-sure natin kung talagang yun ang problema. Sa ganitong sira po ng electric pan at ganitong klaseng motor ang nakalagay, napakasela na po nito. Delikado na galaw-galawin. Dahil pagka ginalaw mo, ayan o, katulad yan o. Tingnan nyo o. Nababalatan po yung windings at makita nyo may putol na siya. Napakalutong na po niyan. Ayan, may putol, ayun. Napakahirap na pong iduktong yan. Wala na pong ibang solusyon dito kundi magpalit ng motor. Pagka ganitong klaseng motor po at fuse lang ang sira, ang diskarte po dito, hindi na po dapat baklasin ito dito. Kailangan na po natin gamitan ito ng bypass. Iba-bypass po natin yung lumang thermal fuse at lalagyan ng bagong thermal fuse dito sa labas. Kaya kung gusto nyo pong mapanood kung paano mag-bypass ng motor na ang sira ay thermal fuse lang at ganitong klaseng motor ang nakakabit, nakalagay po doon sa description box sa baba yung link kung paano mag-bypass ng electric pan. Okay, sa ganitong sira, hintayin lang po natin kung anong desisyon ng may-ari, kung papapalitan ba ng stator. Baka umatras na siya. Pagka pumayag po siya na papalitan ito ng stator, saka lang po natin ituloy na gawin. Sana po ay nakapagbigay ito ng idea. Ganun po ang aking sistema sa pag-troubleshoot ng electric pan. Paki-like and share naman po para malaman din ito ng iba. At paki-subscribe na rin kung bago lang kayo dahil ito ang aking munting channel. Real life Dickens, real blood. Expresses the reflections of a common worker. Driver. Technician.